Si Vanessa Valderrama ay ang definisyon ng perpeksyon. Maganda, nakakaangat at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto. Ngunit, gumuho ang kanyang marangyang mundo nang idakda ng kanyang mga magulang ang isang kasalang hango sa isang sumpa. Ang pakasalan si Daniel, ang lalaking naging anino ng kanyang mapait na kabataan. Sa alaala ni Vanessa, si Daniel ay ang batang puno ng tagihawat at ang walang modong bully na walang ibang ginawa kundi hiyain siya at pagtawanan ng kanyang bawat pag-iyak. Sa desperasyang huwag mabilanggo sa piling ng isang pangit na lalaki, isang baliw na planong binuo ni Vanessa. Gamit ang tulong ng kanyang matalik na kaibigan, kinalimutan niyang kanyang korona. Nagpakapangit siya, naglagay ng makapal at magatlang kilay. Pelukang parang tinalupan at retainer na nagbukang bungi ang kanyang perpektong ngiti. Mula sa pagiging prinsesa, naging senesa siya. Isang katulong na papasok sa bahay ng isang misteryosong binata. Ngunit sa unang araw pa lang ng kanyang pagsisilbi, tila nanigas ang dugo ni Vanessa. Ang amo niyang si Daniel na inaasahan niyang isang itlog na may tagiyawat ay wala na. Ang bumungad sa kanya ay isang Adonis, matikas, nakakalunod ang tinig at may taglay ng otoridad na kayang magpabagsak ng sinumang babae. Dito magsisimula ang isang madugong labanan sa loob ng isang bahay. Isang katulong na hindi marunong magsaing, laging sunog ang ulam at may ugaling mas matapang pa sa amo. At isang among strikto, mapang-asar at tila gustong subukan ng pasensya ng bagong kasambahay na kakaibang itsura. Ngunit sa likod ng mga sigawan at sunog na hotdog, may mga lihim na pilit tinatago hanggang kailan kayang paninigan ni Vanessa ang kanyang disguise kung ang bawat haplos at lapit ni Daniel ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. At ano ang gagawin ni Daniel kapag natuklasan niyang katulong na halos pasukuin siya sa galit ay ang babaeng matagal niya nang hinahanap at ang babaeng tanging dahilan kung bakit ayaw rin niyang magpakasal sa iba. Dalawang taong tumatakas sa isa't isa, pagtatagpuin ng tadhana sa ilalim ng isang bubong sa pagitan ng pagpapanggap at katotohanan. Sino ang unang susuko at sinong unang aamin na ang dating kaaway ay siya na palang kaisa-isang pag-ibig? Hindi, kahit na anong mangyari, hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Halos mayanig ang mga kristal na chandelier sa loob ng mansyon ng mga Valderrama dahil sa sigaw ni Vanessa. Namumulang kanyang pisngi sa galit habang nakatingin sa kanyang mga magulang na tila wala ng balak bawiin ang kanilang desisyon. Vanessa, anak, matagal na itong napagkasunduan namin ng kumpare ko. Daniel is a good man. Malaki ang maitutulong ng pagsasama ninyo sa negosyo. Mahinahon na paliwanag ng kanyang ama, si Don Roberto. Negosyo? Ipagpapalit niyong kaligayahan ko para sa negosyo? Dad, si Daniel yon. Si Daniel na walang ginawa kundi asarin ako nung bata kami. Yung lalaking puro tagiyawat ang mukhat. Usngal pa. I'd rather be a nun than be his wife. Hindi na inintay ni Vanessa ang sagot ng mga magulang. Patakbo siyang pumanik sa kanyang silid at mabilis na nag-impake. Pero tumigil siya. Kung dadalhin niyang kanyang mga mamahaling gamit, madali siyang matutunton ng mga bodyguard ng daddy niya. Iniwan niyang kanyang mga designer bags at tanging isang lumang duffel bag lang ang kinuha niya. Naglagay siya ng ilang pirasong t-shirt at maong. Tinawagan niyang kaisa-isang taong mapagkakatiwalaan niya. Krisha, sunduin mo ko. Ngayon na, tatakas ako. Makalipas ang isang oras, nasa loob na sila ng isang maliit at tago na parlor sa isang liblib na kalsada. Amoy kemikal ng buhok at acetone ng paligid, malayo sa mga high-end na spa na kinagisnan ni Vanessa. Vanessa, sigurado ka na ba talaga dito? Isang malaking gulo ito kapag nahanap ka ni na tito at tita. Nag-aalangan na tanong ni Krisha habang pinapanood ang kaibigan na tinititigan ng sarili sa salamin. Mas gugustuhin ko na magtago sa lungganang daga kaysa makitang mukha ni Daniel araw-araw. Krisha, kailangan ko maglaho. Yung tipong kahit na si Mommy, hindi ako makikilala. Gumising parloristang si Jojo na kaibigan din nila. Don't worry girl, I'll give you the ultimate camouflage look. Mula sa pagiging Miss Universe, gagawin kitang Miss Universe na mga hindi biniyayaan. Nagsimulang transformation. Unang kanyang mahaba at malasot lang buhok ay tinago sa ilalim ng isang pilukang barber's cut. Maikli, sabog at mukhang hindi kailanman nakatikim ng conditioner. Sunod ang kanyang perpektong hugis ng kilay, tinakpan na makapal at magatlang pekeng buhok na dikit-dikit pa sa gitna. And for the grand finale,
Ani Jojo habang inabot ang isang kulay dilaw na retainer. May dugtong itong pekeng gilagit at ngiping tabingi para makmukha kang usngal. Nang sinuot to ni Vanessa tumingin sa salamin, muntik na siyang masuka. Ang babaeng nasarap niyang malayo sa It Girl ng Makati. Mukha siyang taong gripo na niligaw sa siyudad. Perfect, bulong ni Vanessa, bagamat may halong pait. Ngayon, nasa ng trabaho sinasabi mo? Doon sa pamunuan ni Manang, yung dating cook namin, sagot ni Krisha. Kailangan ng pamalit ng pamunuan niya dahil mag-asawa ng pamangkin niya. Isang ginatang negosyanteng amo. Laging wala sa bahay, kaya safe ka doon. Nessa, ang tatawag mo sa sarili mo. Dalang isang pekeng ID at ang kanyang bagong mukha, tinahak ni Vanessa ang modernong building sa Makati. Pagpasok niya sa Unit 1205, agad siyang namangha sa lawak at ganda nito. Pero bago pa siya makapag-relax, isang malalim na boses ang bumasok sa katahimikan. Who the hell are you? And why are you standing in the middle of my living room? Dahan-dahan na lumingon si Vanessa. Halos malaglag ang suot niyang retainer na makitang lalaking nakatayo sa may pinto ng kwarto. Naka-bathrobe lang ito. May hawak na tuwalya at basa pang buhok. Ang dating batang itlog na may tagiyawat ay wala na. Sa harap ng isang lalaking may panga na kasing talim ng labaha. Matikas na pangangatawan at mga matang tila kayang basahin ng bawat lihim niya. Si Daniel. Ako po si Nessa. Ang bagong katulong na ipinadala ni Manang. Halos pabulong niyang sabi. Pilit na pinatitigas ang boses para hindi siya makilala. Lumapit si Daniel. Sobrang lapit na naaamoy ni Vanessa ang bango ng sabon nito. Isang amoy na biglang nagpahina sa kanyang mga tuhod. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Humintong tingin sa makapal niyang kilay at sa usngal niyang ngipin. Anong nangyari sa mukha mo? Diretsong tanong ni Daniel na may bahid ng pandidirit pagtataka. Pinulot ka ba ni Manang sa ilalim ng tulay? Kumulong dugo ni Vanessa. Ang yabang pa rin. Kahit nagwapo na to, ang ugali mas masahol pa sa imbornal. Ganito lang po talagang itsura ko, sir. Kung ayaw niyo sa mukha ko, huwag niyo na pong tingnan. Ang mahalaga, magtatrabaho ako. Matapang niyang sagot. Baghagyang nagtaas ng kilos si Daniel, mukhang hindi ta sanay na sinasagot-sagot ng katulong. Matapang ka pa ha? Sige Nessa, let's see if your skills are better than your face. Magluto ka, gutom na ako. Umalis si Daniel at pumasok muli sa kwarto. Napasandal si Vanessa sa dingding. Gosh, Vanessa, what did you get yourself into? Bulong niya sa sarili. Hindi lang siya tatakas sa kasal. Ngayon kailangan niyang magsilbi sa lalaking pinakaayaw niya sa buong mundo na hindi nito nalalaman ang tunay niyang pagkatao. At ang pinakamalaking problema, hindi siya marunong na kahit na magbukas ng stove. Nanginginig ang mga kamay ni Vanessa habang nakatayo sa harap ng high-tech na induction stove ni Daniel. Sa buong buhay niya, ang tanging alam niyang gawin sa kusina ay mag-order sa GrabFood o kaya'y maghintay na inihanda ng kanilang mga chef ang kanyang paboritong salad. Paano ba ito bubuksan? Bulong niya sa sarili habang pinipindot ang kung ano-anong buton sa stove. Sa kabilang banda, nakaupo si Daniel sa dining table. Abala sa kanyang laptop pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang bagong katulong. Sa isip ni Daniel, may kakaiba sa babaeng to. Ang bawat kilos ni Nessa ay hindi katulad ng mga karaniwang kasambahay na nakasama niya. May poise ito sa kabila ng suot ng maluwang na duster at nakakatawang wig. At ang amoy nito, bakit amoy mamahaling lavender at vanilla, ito sa halip na amoy sabon na panlaba. Nessa, nasaan ang pagkain ko? It's been 20 minutes. Isang itlog at hotdog lang ang hiningi ko. Hindi isang buffet. Malamig na bati ni Daniel. Sandali lang po, sir. Nag-iinit pa yung kawali. Sigaw ni Vanessa na nakalimutan naman ang kanyang low-profile disguise. Sa loob-loob ni Vanessa, hiyang-hiya na siya. Sa wakas ay muniti ang kawali. Naglagay siya ng maraming mantika agad na tinapon ng 6 na pirasong hotdog. Ang problema, hindi niya alam na kailangan palang tanggalin ng plastic at casing ng ilang brand at higit sa lahat parang sobrang lakas ng apoy. Tumalsik ang mantika. Ay kabayo! Tili ni Vanessa habang ginagamit ang takip ng kaldero bilang timing. Ano nangyari dyan? Tumayo na si Daniel at naglakad patungo sa kusina. Wala po! Stay there, sir! Kontrolado ko to! Pero huli ng lahat, ang amoy na masarap na almusal na palitan ng makapal at itim na usok. Ang mga hotdog na dapat ay mapula ay naging kasing itim na ng uling, habang itlog naman ay nagmukhang goma na nakadikit sa kawali. What is this? Tanong ni Daniel ang makita ang niluto ni Vanessa. Kinuha niyang tinidor at tinusok ka isa sa mga hotdog. Is this a weapon? Pwede ko na itong gamitin pamalo sa mga nanakaw sa tigas. Namulang pisngi ni Vanessa sa ilalim ng kanyang makapal na pekeng kilay. Sir, crispy pong tawag dyan. Uso po yan ngayon. Overcook aesthetic. Lalong kumunot ang noon ni Daniel. Overcook aesthetic?
Pinagloloko mo ba ako? At bakit may plastic pa tong isa? Gusto mo ba akong malason? Sorry na po sir, nakalimutan ko lang tanggalin. Pabulong niyang sabi habang nakatungo. You know what, Nessa? I don't have time for this. Hindi sasabi ni Daniel habang hinubad ang kanyang salamin. Gutom ako at may meeting ako sa loob ng 1 oras. Maglinis ka na lang muna ng sala. Huwag mo nang hawakan ng kusina ko bago mo pa masunog ang buong kondo. Habang naglalakad palayo si Daniel, hindi nakatiis si Vanessa at umirap. Akala mo naman kung sinong gwapo. Sungit-sungit pa rin. Mas lalong pumangit ang ugali niya kaysa ng mga bata pa kami. Napatigil si Daniel sa paglalakad. Anong sinabi mo? Biglang nanigas si Vanessa. Gosh, nadulas ako. Ang sabi ko po, ang gwapo niyo po sir. Parang artista. Mabilis niyang bawi habang nagpapakita ng isang usngal ng ngiti gamit ang kanyang retainer. Diring-diri na tumingin si Daniel sa kanya. Huwag kang ngingiti ng ganyan sa harapan ko. Nakakatakot. Maglinis ka na. Nang makapasok si Daniel sa kwarto, padabog na kinuha ni Vanessa ang walis. Buisit na Daniel to. Kung alam mo lang ang babaeng nilalait mo ay ang goddess of beauty na tinatakasan mo. Baka lumuhod ka sa harap ko. Pero habang naglilinis, napansin ni Vanessa ang isang picture frame sa ibabaw ng side table sa sala. Nilapitan niya ito. Laking gulat niya nang makita ang isang lumang litrato. 2 batang nandoon, isang batang lalaki na payat at usngal at isang batang babaeng nakasuot ng pangprinsesang damit at nakasimangot. Kami to ni Daniela. Bakit tinatago ni Daniel ang litrato nilang dalawa? Akala niya ba kinamuhian din siya nito? Sa gitna ng pagkalito, narinig niyang muling bumukas ang pinto. Nesha, I forgot to tell you. May darating ng mga bisita mamaya. My parents and their business partners. Make sure the house is spotless. And for heaven's sake, wear a face mask. Ayoko makita nila ang itsura mo. Utos si Daniel bago tuluyang lumabas ng unit. Nalaglag ang walis sa kamay ni Vanessa. Ang mga magulang ni Daniel, ibig sabihin, pupunta dito si Daddy at Mommy. Ito ng pinakamalaking hamon niya. Kailangan niya magtago sa loob ng sarili niyang disguise habang ang mga taong nakakakilala sa kanya nasa isang silid lang. Halos mag-collapse si Vanessa sa gitna ng sala nang marinig ang utos ni Daniel. Ang kanyang mga magulang pupunta dito. Ibig sabihin ng mansyong tinakasan niya ay tila kusang lumalapit sa kanya sa loob ng condo unit na to. Ngayon na po ba sila pupunta, sir? Nautal na tanong ni Vanessa habang pilit na inaayos ang kanyang peluka na bahagyang tumagilid dahil sa nerbiyos. In 2 hours. Bakit? May lakad ka ba, Nessa? Tanong ni Daniel habang nagsusot ng kanyang mamahaling relo. Saglit nang tumigil at tinitigan siya ng matalim. And please, ayusin mo nga yung kilay mo. Bakit parang gumagalaw yan habang nagsasalita ka? Kasi po sir, expressive po talagang mukha ko. Sige po, maglilinis na ako. Mabilis at tumakbo si Vanessa patungo sa kusina para kumuha ng basahan. Iwas sa mapanuring mata ng binata. Sa loob ng 2 oras, naging kasing bilis ng kidlat ang kilos ni Vanessa. Pero sa gitna ng pagmamadali, naging palpak na naman siya. Habang pinupunasan ng isang mamahaling vase, muntik niya na itong mabasag dahil sa sobrang paghinginig ng kamay. Vanessa, kumalma ka. Bulong niya sa sarili. Nessa ka na ngayon, ikaw ang usngal na katulong. Hindi ka nila makikilala. Kinuha niyang face mask na inutos ni Daniel. Sinuot niya ito ng mahigpit at halos matakpan ng buong mukha niya, pati ng kanyang ilong. Naglagay din siya ng malaking salamin na walang grado para lalong magibang anyo. Ang tunog ng doorbell ay tila hatol ng bitay para kay Vanessa. Pumasok si Daniel sa sala, mukhang napaka-elegante sa kanyang navy blue suit. Binuksan itong pinto. Tito Roberto, Tita Elena, welcome. Bati ni Daniel sa isang masiglang boses. Isang boses na bihira o hindi kailanman narinig ni Vanessa mula nang pumasok siya dito. Pumasok ang mga magulang ni Vanessa. Baka sa mukha ng kanyang ina, si Doña Elena, ang labis sa pag-aalala. Daniel, iho, pasensya na sa biglaang pagbisita. Hindi lang talaga kami mapakali. Hanggang ngayon, wala pa ring balita sa anak namin. Nawawala si Vanessa. Napatago si Vanessa sa likod ng malaking refrigerator. Kumulot ang puso niya na marinig ang boses ng ina, pero kailangan niya magpakadatag. Don't worry, tita. I'm sure she's just somewhere, making a scene as usual. She's always been a drama queen. Komento ni Daniel na may kasamang mapait ng ngiti. Drama queen? Ang kapal talaga ng mukha nito. Gigil na bulong ni Vanessa sa sarili. Nessa, nasaan ang drinks? Sigaw ni Daniel. Dahan-dahan na lumabas si Vanessa. Nakayukot halos hindi tinaas ang paningin. Nilapag niya ang tray ng juice sa center table. Ramdam niyang titig ng kanyang ama. Ito nga palang bagong katulong ko, si Nessa. Pagpapakilala ni Daniel. Nessa? Ulit ni Don Roberto. Parang pamilyar ang tindig mo, iha. Biglang nabulunan si Vanessa sa sarili niyang laway.
Ano po? Marami po talagang ganitong tindig sa amin sa probinsya. Sir, common lang po. Pilit niyang binagong tono ng boses. Ginawa niyang matinis at paos. Bakit ka nakamask, Iha? May sakit ka ba? Tanong ni Doña Elena. Oo po, tita. May matinding allergy po ako. Nakakahawa po mukha ko ngayon. Baka mangisay po kayo kapag nakita niyo. Mabilis ang sagot ni Vanessa. Tumawa ng mahina si Daniel. She's right, tita. Mask is for your protection. Anyway, let's talk about the business merger. Kahit nawala si Vanessa, kailangan magpatuloy ang plano. Habang nag-uusap ang matatanda, inutusan ni Daniel sa Vanessa na maghanda ng merienda. Dito na naganap ang isa pang sakuna. Dahil sa sobrang kaba, imbis na asukal ang mailagay ni Vanessa sa kape ng kanyang ama, ay asin ang naibuhos niya. Ano to? Bulalas na Don Roberto matapos sumigop. Daniela, bakit maalat ang kape mo? Agad na lumapis si Daniela tinikman ng kape. Nalaki ang mga mata nito at tumingin kay Vanessa na tila gustong pumatay. Nessa, anong nilagay mo dito? Asin po ba? Akala ko po kasi sea salt latte ang gusto ni Sir Roberto. Uso po yun sa Starbucks. Palusot ni Vanessa habang dahan-dahan umatras. Get out. Go to the kitchen now. Galit na utos ni Daniel. Tumakbo si Vanessa sa kusina pero sa sobrang pagmamadali ay sumabit ang suot niyang piluka sa dulo ng isang nakabukas na cabinet. Bahagyang nahubad ang wig sapat na para makita ang isang hibla ng kanyang tunay na mahabang blonde at brown na buhok. Mabilis na itong inayusan. Pero huli na dahil nakita ni Daniel mula sa malayo. Nasingkit ang mga mata ni Daniel. May napansin siyang kakaiba. Ang katulad niyang uskal at makapalang kilay, bakit may buhok na kasing ganda ng si isang prinsesa. Matapos makalis sa mga magulang ni Vanessa, ang unit ni Daniel ay binalot ng isang nakakabiging katahimikan. Ngunit para kay Vanessa, ang katahimikan yun ay mas nakakatakot kaysa sa sermon ng kanyang ama. Nakatayo sa kusina, pilit na inaayos ang kanyang piluka na muntik na mahulog kanina. Nessa, isang tawag pala ni Daniel tila nagpataas ng lahat ng balahibo ni Vanessa sa katawan. Dahan-dahan siyang lumingon, pilit na binababa ang kanyang face mask upang itagong panginig ng labi. Po, Sir Daniel? Nakasandal si Daniel sa hamba ng pinto ng kusina. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata tila mga laser na sinusuri yung bawat tibla ng suot ng piluka. Yung buhok mo kanina, sa cabinet, bakit parang may nakita akong mahabang buhok na kulay chestnut brown? Akala ko ba, barber's cut, ang gupit mo? Mabilis na nag-isip sa Vanessa. Yun po ba, sir? Ano po, extension yun? Oo po, uso po sa amin sa probinsyang one-strand extension para sa swerte. Isang mahabang hibla lang po talaga yun na hindi ginugupit. Hindi gumalaw si Daniel, hindi to kumbinsido. At yung boses mo kanina, nung kausap mo si Tito Roberto, bakit parang tuminis? At bakit tila kilala mong bawat sulok ng bahay na to kahit na 3 araw ka pa lang dito? Sir, instinct po ng katulong ang kabisaduhin ng bahay. At yung boses ko, allergy po talaga ako to sa alikabok. Pabago-bago pong tono. Sagot ni Vanessa na halos magpa-split na sa kaba. Talaga, humakbang ng malapit si Daniel. Sobrang lapit na halos maramdaman ni Vanessa ang init ng katawan ng binata. Nilahad ni Daniel ang kamay nito at mga hawakan ng makapalang kilay ni Vanessa. Parang may dumi ka dito sa kilay mo. Let me. Ay sir, wag po! Biglang tumalon pa atras si Vanessa. Maselan pong kilay ko. Kapag nahawakan po yan, baka malagis lahat at maging kalbong mukha ko. Sige po, maglalaba pa po ako ng mga pantalonin niyo. Tumakbo si Vanessa patungo sa laundry area. Iniwan si Daniel na lalong naguguluhan. Sa loob ng laundry room, napasandal si Vanessa sa washing machine. Diyos ko, konti na lang at mabubuko na ako. Kailangan kong mag-ingat. Ngunit tila mapaglarong tadhana dahil sa pagmamadali niyang makalayo kay Daniel, nakalimutan ni Vanessa isa pang gintong tuntunin. Huwag paghaluin ang puti at dekolor. Sinilid niya lahat ng mamahaling puting polo shirt ni Daniel kasama isang bagong biling pulang kumot. Habang umiikot ang washing machine, hindi niya napansin ang tubig ay nagiging kulay pink. Samantalang sa sala, kinuha ni Daniel ang kanyang phone, tinawagan niyang kanyang private investigator. Check the list of applicants that Manang sent and check if a girl named Vanessa Valderrama has any connection to a girl named Nessa. May kung anong kakaiba dito sa katulong ko. Pagkatapos ng tawag, dumiretso si Daniel sa laundry area para tingnan ang kanyang mga paboritong damit. Doon, bumungad sa kanya si Vanessa ang tulala habang hawak isang polo shirt na dati puti pero ngayon ay fuchsia pink na. Nessa, what did you do to my Armani shirts? May hinahon pero baka siyang panganib na tanong ni Daniel. Sir,
Ano po, naisip ko lang na masyadong boring ang white sa inyo. Masyadong seryoso. Kaya binigyan ko ng pop of color para magmukha kayong fresh at blooming. Pilit na tawa ni Vanessa habang pinapakitang uskan niyang retainer. Hindi na nakapagtimpi si Daniel. Nilapitan niya si Vanessa at hinawakan to sa braso. Sa pagkakataong iyon, hindi na itago ni Vanessa ang kanyang reaksyon. Ang bawat haplos ni Daniel ay tila kuryenteng gumuguhit sa kanyang balat. Isang pakaramdam na hindi niya inasahan na maramdaman para sa lalaking tinatawag niyang pangit noon. Sino ka ba talaga? Seryosong tanong ni Daniel habang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang agwat. Bakit ang isang katulong na tulad mo ay may balat na kasing lambot ng isang laking yaman? At bakit pamilyar sa akin ang amoy mo? Tinitigan ni Vanessa ang mga mata ni Daniel. Sa puntong yon, gusto niya nang tanggalin ang wig at sabihin, "Ako to, si Vanessa, ang babaeng ayaw kang pakasalan." Pero na naigang takot, biglang tumunog ang intercom sa pinto. "Sir, may delivery po para kay Miss Vanessa Valderrama sa labas." Nalaki ang mga mata ni Vanessa. Ang credit card na ginamit niya online bago siya tumakas. Nakalimutan niyang i-cancel ang delivery ng kanyang skincare set sa unit na to. Napatingin si Daniel sa kanya. Binitawan ng kanyang braso at dahan-dahang lumakad patungo sa intercom. "Vanessa Valderrama, I thought she was missing." Lagot na, bulong ni Vanessa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Vanessa na marinig ang pangalan niya sa intercom. Vanessa Valderrama, ang pangalan tinalikuran niya pansamantala para maging isang hamak na katulong ay heto ngayon, sumusulpot sa gitna ng teritoryo ng kanyang kaaway. Dahan-dahan na lumingon si Daniel sa kanya. Ang mga mata nito'y naniningkit at tila sinusubukang pagtudukin ang mga puzzle pieces na nasa harap niya. "Vanessa Valderrama, bakit may delivery para sa kanya dito sa unit ko?" Tanong ni Daniel na may kasamang mapanuring tono. "Nessa, may alam ka ba dito?" Ako po, sir? Wala po. Baka po maling unit lang." Mabilis ang sagot ni Vanessa habang ang mga kamay niya nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang duster. "Alam niyo naman po mga delivery rider ngayon, minsan naliligaw. Baka Valderramang pangalan pero sa kabilang building pala." Hindi sumagot si Daniel. Sa halip ay lumakad dito patungo sa pinto at binuksan yon. Isang delivery man ang nandun, hawak ang isang kahon na may tatak na isang sikat na French skincare brand. "Sir, delivery po para kay Miss Vanessa Valderrama. Sabi dito sa app, Unit 1205, siya ng rider." "Sige, ako nang tatanggap." Sabi ni Daniel, kinuha niyang package at maling harap sa Vanessa. "Nessa, halika dito." Napalunok si Vanessa. Lumapit siya ng dahan-dahan at halos magkayariri ang kanyang mga daliri sa kaba. "Ano po yun, sir?" "Tingnan mo tong package. Napakamahal ng skincare na to at ang nakalagay na contact number." Pinakita ni Daniel ang label. Pamilyar ang huling apat na numero. "Hindi ba itong number na binigay sa akin ni Manang para tawagan ka?" Biglang parang nawala ng hangin sa baga si Vanessa. "Gosh, ginamit ko nga palang burner phone ko sa order na to." Sir, kasi po, nakita ko lang po yung number na yan sa isang flyer. Sabi ko, baka swerte kaya ginamit ko. At yung pangalan, idol ko po kasi si Vanessa Valderrama. Opo, yung socialite. Ginagaya ko pong pangalan niya para maging swerte din ako sa buhay." Isang sarkastikong tawang kumawala sa mga labi ni Daniel. "Idol mo, ang isang babaeng ayaw na magpakasal sa akin dahil pangit daw ako at ginagaya mo skincare routine niya sa kabila ng itsura mong yan." Lumapit si Daniel dalang package, ang bango ng kanyang katawan ay tila nanuot sa bawat tibla ng peking wig ni Vanessa. "Nessa, magtapat ka nga sa akin. Bakit ang bawat galaw mo, bawat amoy mo, at bawat palpak may nagpapaalala sa akin sa isang taong kinamuhian ko pero hindi ko makalimutan." "Sir, nagkakamali po kayo. Hamak na katulong lang po ako." "Kung hamak na katulong ka lang, bakit ang lambot ng mga kamay mo? Bakit hindi mo alam kung paano maglaba ng puting damit? At bakit?" Biglang hinawakan ni Daniel ang gilid ng face mask ni Vanessa. "Bakit tila takot na takot ka na makita ko ang buong mukha mo?" Sa isang mabilis na galaw, akmang hilay ni Daniel ang maskara nang biglang aksidenteng matumba si Vanessa pero imbis na sahig bumagsak sa dibdib ni Daniel siya napasandal. Naramdaman ni Vanessa ang matigas at malapad na dibdib ng binata. Ang kanyang puso'y nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan silang dalawa. Ang mga mata ni Vanessa na puno ng takot at ang mga mata ni Daniel na unti-unting lumalambot mula sa pagkakainis. "Sir, ang init po yata ng ulo niyo. Baka kailangan niyo lang ng tubig." Pabulong na sabi ni Vanessa, pilit na kumakawala sa yakap. Binitawan siya ni Daniel pero hindi ito ninalis ang tingin. "I'm watching you, Nesha. O kung sino ka man. Don't think for a second na nauto mo ko." Pumasok si Daniel sa kwarto at padabog na sinarang pinto. Napaupo si Vanessa sa higsa po ang kanyang dibdib. "Konti na lang, Vanessa. Konti na lang talaga at mabubuking ka na. Kailangan ko nang tumakas ulit."
Pero saan ako pupunta? Kinuha niyang package ng skincare at mabilis tinago sa ilalim ng kanyang kama sa maid's room. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, nakita niya isang sulat na nalaglag mula sa bulsa ni Daniel kanina na magkabungguan sila. Binuksan niya ito. Laking gulat niya nang mabasang nilalaman. Isa itong imbitasyon para sa isang engranding party, ang engagement party ni na Daniel at Vanessa Valderrama na gaganapin sa susunod na linggo. At may nakasulat na note sa gilid sa sulat kami ni Daniel. I know you're hiding, Vanessa, but I will find you and you will marry me, whether you like it or not. Nanginig ang buong katawan ni Vanessa. Alam na ba ni Daniel? O hinahamon lang siya nito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng unit at pumasok si Keisha, ang kanyang kaibigan na mukhang balisang-balisa. Vanessa, kailangan mo nang umalis dito. Nalaman na ni Tito Roberto kung nasaan ang signal ng phone mo. Anong sabi mo? Halos may luwa ni Vanessa ang kanyang retainer sa gulat na makitang balisang mukha ni Keisha sa pintuan. Vanessa, walang biro. Naka-on ang GPS ng burner phone mo nang nag-order ka ng skincare. Na-trace ni na titong signal sa area na to. Papunta na dito mga tauhan ni Daddy. Bulong ng pasigaw ni Krisha habang hinihilang braso ng kaibigan. Kailangan mo nang lumayas dito bago pa sila mag-house to house sa building na to. Pero, paanong gamit ko? Yung disguise ko. Mataranta-tarantang sagot ni Vanessa. Iwan mo ng lahat yan. Ang mahalaga, hindi ka na lang mahulit makaladkad sa altar. Ngunit bago pa sila makahakbang palabas, bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Daniel suot ng isang simpleng t-shirt na hapit sa kanyang matikas na katawan. Nakataas ang isa niyang kilay habang nakatingin sa dalawang babaeng tila may balak na magnakaw. Sino ka? At siyang mo dadalhin na katulong ko? Malamig na tanong ni Daniel kay Krisha. Sir, pinsan po ko ni Nessa. Oo po, pinsan. May emergency po sa probinsya. Kailangan na siyang umuwi. Palusot ni Krisha na halatang kinakabahan. Lumapit si Daniel. Ang bawat takbang niya tila nagpapaliit sa mundo ni Vanessa. Emergency? Katatapos lang ng shift niya at marami pa siyang kailangan linisin. At ikaw, Nessa? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vanessa ang nakatago sa likod ng makapal na salamin. Bakit parang bit-bit mo ng lahat ng gamit mo? Sir, kasi po, mabilis po ako mag-impake. Boy Scout po ako ng elementary. Sagot ni Vanessa na halos maiyak na. Biglang tumunog ang intercom. Sir, may lalaki po sa lobby. Hinahanap ng isang Vanessa Valderrama. Sabi nila, baka pumasok daw po dito sa Unit 1205. Nanigas ang lahat, tumingin si Daniel sa intercom. Pagkatapos ay kay Nessa. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila nagsasabing, huli ka na. Sabihin mo sa kanila, walang Vanessa Valderrama dito. Isang pangit na katulong lang ang kasama ko. Utos si Daniel sa security. Pagkatapos, lumingon siya kay Vanessa. Pumasok ka sa loob ng kwarto ko. Ngayon na. Ano? Bakit sa kwarto mo? Sigaw ni Vanessa. Nakalimutan na naman niyang kanyang Nessa persona. Kung ayaw mo makita ka ng mga bodyguard ng daddy mo na ganyan ang itsura, pumasok ka sa loob. I'll deal with them. Seryosong sabi ni Daniel. Krisha, umalis ka na sa fire exit habang hindi ka pa nila nakikita. Walang nagawa sa Vanessa kung hindi sumunod. Pumasok siya sa silid ni Daniel, isang silid na amoy panlalaki. Amoy Daniel. Ilang sandali pa narinig niyang kalabog ng pinto sa labas. Sir, pasensya na po. Kailangan na naming matingnan ang unit niyo. May report po kasi na nandito ang anak ni Don Roberto. Boses yun ni Mang Pedring, ang head bodyguard ng kanyang ama. As you can see, wala ritong hinahanap niyo. Ang kasama ko lang yung bago kong kasambahay na kasalukuyang naglilinis ng banyo. Dinig niya na sagot ni Daniel. Gusto niya na ba napasukin ang banyo para makitang usngal at makapalang kilay kung katulong? Baka mawalan kayo ng ganang kumain. Narinig ni Vanessa ang paghingi ng paumanhin ng mga tauhan ng ama bago tuluyang umalis. Nakahinga siya ng maluwag, pero ang kaligayahan niya ay panandalian lang na bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Daniel. Sinara ni Daniel ang pinto't nilak ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Vanessa hanggang sa may sandal niyang dalaga sa dingding. Ligtas ka na sa kanila. Bulong ni Daniel ang mukha niya ilang sentimetro lang ang layo sa mukha ni Vanessa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa disguise mo. Vanessa? Halos tumigil ang puso ni Vanessa. Ano sinasabi mo, sir? Ako si Nessa. Tigilan mo na yan. Biglang inabot ni Daniel ang dulo ng kanyang wig at sa isang mabilis na galaw ay hinubad ito. Bumagsak ang mahaba at mabangong buhok ni Vanessa. Pagkatapos, tinanggalin ni Daniel ang kanyang face mask ng salamin. The eyebrows and the teeth are nice touch, but your eyes never lie. Sabi ni Daniel habang hinaplos ang pisngi ni Vanessa. Bakit mo ba ako tinatakasan, Vanessa? Ganun ba talaga ako kapangit sa paningin mo? Naiyak si Vanessa sa halo-halong emosyon. Takot, iniis at ang hindi may paliwanag na kilig. Daniel, bully ka kasi. Laitero ka. Nung bata tayo, lagi mo akong pinapaiyak. I was a kid back then, Vanessa. At ginawa ko lang yun dahil gusto kong atensyon mo. Seryosong paliwanag ni Daniel. At yung usngal at tagiyawat, nawala na yun, hindi ba?
Pero ikaw, kahit na nakasuot ka ng makapal na kilay at retainer, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Napatulala si Vanessa. Ang halimaw na tinatakasan niya ay tila isang prinsipe na ngayon nagtatapat sa kanya. Pero bakit mo ako pinahirapan sa mga gawaing bahay kung alam mo naman palang ako to? Ngumisi si Daniel, isang ising nakakalunod. Para mapatunayan ko na kahit pala hindi ka marunong magsayang at sunog ang hotdog mo, mahal pa rin kita. Bago pa makasagot si Vanessa, narinig nilang muling pag-doorbell. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga bodyguard ang nandun. Daniel, buksan mo ito. Alam namin na nandyan ang anak namin. Boses yun ng kanyang mommy. Daniel, ano gagawin natin? Tarantang tanong ni Vanessa habang pilit na binabalik ang kanyang wig. Simple lang, sabi ni Daniel sabay hila sa kanya sa isang mahigpit na yakap. Haharapin natin sila bilang mapapangasawa ko. Daniel, buksan mo ito. Buksan mo ang pinto. Alam namin nandiyan si Vanessa. Ang boss ni Daniel ay tila kulog na yumanig sa buong unit. Nataranta sa Vanessa. Daniel, ang wig ko, ang retainer ko, hindi nila ka pwedeng makitang ganito. Pamulong niyang sigaw habang pilit na sinasalpak ang retainer sa kanyang bibig. Pero sa sobrang panginginig ay tumama pa to sa kanyang gilagid. Aray! Stop it, Vanessa. Seryoso sabi ni Daniel. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga, tinitigan to sa mga mata. Huwag ka nang magtago. Tapos ng tago-taguan. Harapin natin sila bilang tayo. Anong tayo? Daniel, baka kalad ka rin nila ako pauwi at ipakasal sa'yo sa loob ng 1 oras. Hindi ko hayaan na mangyari yon nang hindi mo gusto. Pangako ni Daniel. Siyang pangako nagpakalma sa nagwawalang puso ni Vanessa. Huminga ng malalim si Daniel at pinuksan ang pinto ng kwarto pagkatapos ay ang pinto ng main unit. Pumasok sina Don Roberto at Doña Elena kasamang mga magulang ni Daniel na sina Don Manuel at Doña Corazon. Lahat sila ay may bakas ng galit at pag-aalala. Nasaan ang anak ko? Asik ni Don Roberto. Dahan-dahan na lumabas si Vanessa mula sa kwarto. Ang itsura niya isang malaking kontradiksyon. Ang kanyang buhok ay magulot mahaba pero may nakadikit pa ring makapal na peking kilay sa kanyang nuot. Suot pa rin niya ang duster na pangkatulong. Vanessa, sigaw ng kanyang ina. Anong itsura yan? Bakit ka nagkakaganito? Ma'am, Dad, ayoko kasi magpakasal. Matapang ang sabi ni Vanessa, bagamat nanginig ang kanyang boses. Akala ko magiging miserable ako. Miserable? Sa piling ni Daniel ang tatagpagmana ng pinakamalaking tech firm sa bansa. Singhal ni Don Roberto. Hindi dahil sa pera, Dad. Dahil sa... Tumingin si Vanessa kay Daniel. Dahil akala ko siya pa rin yung bully na nakilala ko noon. Lumapit si Daniel at tumayo sa tabi ni Vanessa. Hinawakan niyang kamay ng dalaga sa harap ng kanilang mga magulang. Nagulat ang matatanda sa ipinakitang proteksyon ng binata. Tito, tita, Dad, Mom, tigil na muna natin ang pilitan. Mahina ang simula ni Daniel. Nahanap ko na si Vanessa pero hindi ko siya pakakasalan dahil lang siya. Kasunduan ninyo. Nalaki ang mga mata ni Don Manuel. Anong ibig mo sabihin, Daniel? Pakakasalan ko siya dahil gusto ko pero hindi ngayon. Patuloy ni Daniel. Vanessa stayed here as my helper. At sa loob ng ilang araw na yun, mas nakilala namin ang isa't isa nang walang pressure ng pangalan o yaman. I want to court her properly. I want her to fall in love with me. Hindi dahil sa pinilit niyo kami, kundi dahil sa kung sino kami ngayon. Natahimik ang buong sala. Si Vanessa naman ay halos hindi makahinga. Hindi niya inasahan na ipagtatanggol siya ni Daniel sa ganitong paraan. At kung hindi siya mahulog sa akin, tanong ni Don Roberto, tumingin si Daniel kay Vanessa, may halong hamon at pagsuyo sa kanyang mga mata. Kung hindi niya ako matututunang mahalin sa loob ng 3 buwan, ako na mismo magsasabi sa inyo na kanselahin ang kasunduan. Pero sa loob ng 3 buwan na yun, dito siya titira. Not as a maid, but as my guest. What? Dito sa kondo mo? Tanong ni Doña Elena. Yes, para mapatunayan ko sa inyo at sa kanya na seryoso ako. Ani Daniel, nagkatinginan ng mga matatanda. Pagkatapos ng mahabang bulungan, tumango si Don Roberto. Sige, 3 buwan na. Pero Vanessa, isang pagkakamali mo lang. Isang balita lang na gumagawa ka ng eksena, kakalad ka rin kita sa simbahan kahit na nakapantulog ka lang. Nang makaalis sa mga magulang nila, napaupo si Vanessa sa sofa nang hinang mga tuhod. Daniel, seryoso ka ba sa 3 buwan na yon? Lumapit si Daniel at lumuhod sa harap niya. Inabot nitong kanyang mukha at dahan-dahan tinuklap ang makapal na peking kilay na kanina pa nakadikit. Aray ko naman! Reklamo ni Vanessa. Natawa ng bahagya si Daniel. Seryoso ko, Vanessa. Noon pa man, ikaw lang ang gusto ko. Kaya lang naman kita inaasar noon dahil ikaw lang ang kaisa-isang babaeng hindi ako tinatablan ng charm ko. Anong charm? Usngal ka kaya noon? Biro ni Vanessa pero may kasamang ngiti. Well, tignan natin kung hanggang kailan mo matatanggihan ng charm na to ngayon. Bulong ni Daniel habang dahan din nilapit ang mukha sa kanya. Hep hep! Pigil ni Vanessa, tinaas ang kanyang kamay. Guest mo lang ako, hindi ba?
Ibig sabihin, hindi na ako magluluto ng sunog na hotdog? Hindi na, pero ngumisi si Daniel. Dahil sunog ang mga polo shirt ko, kailangan mo ko samahang mag-shopping bukas. At bilang guest ko, kailangan mong sumunod sa mga rules ko. Anong rules? Rule number 1. Bawal na magsuot ng retainer na yan kapag tayong dalawa lang. Nasasaktan ako para sa mga labi mo. Natatawang sabi ni Daniel nang mula si Vanessa. Sa unang pagkakataon hindi niya naramdaman ang kagustuhan tumakas. Sa halip parang gusto niya nang manatili sa bilanggong ito nang amoy ay paborito niyang pabango. Ang unang umaga ni Vanessa bilang guest, sa kondo ni Daniel ay nagsimula ng walang sunog na pagkain. Paglabas niya ng kwarto, bumungad sa kanyang isang mesang puno ng pagkain mula sa sariwang prutas hanggang sa mainit na croissants. Kailangan nating bumili ng bago kong wardrobe. Bunga ni Daniel habang nagbabasa ng jar sa dining table. Nakaputing polo shirt ito nakatupi hanggang siko, dahilan para lalong lumitaw ang kanyang maskuladong braso. Dahil sa creative experiment mo sa laundry ko, wala na ako may suot na desenteng puting polo. Napairap si Vanessa pero hindi niya maitagong ngiti. Kasalanan ko ba? Hindi naman ako sanay sa washing machine na yon. Parang rocket ship sa dami ng pindutan. Kaya nga sasamahan mo ko at nilapag ni Daniel ang dyaryo, tinitigan siya. Magbihis ka na ngayon. I want the real Vanessa Valderrama today. No wigs, no thick eyebrows, and definitely no fake teeth. Makalipas ang isang oras, lumabas si Vanessa mula sa banyo. Suot niya isa sa mga damit na dinala ni Krisha kaninang madaling araw. Isang simpleng emerald green silk dress na bumagi sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay hinayaan niya nakalugay at ang kanyang mukha ay may simpleng makeup lang. Napatayo si Daniel, halos hindi ito makapagsalita. Ang usngal na katulong ay naglaho na at sarap niya ang babaeng matagal niya ng pinapangarap. You look acceptable. Pinasabi ni Daniel pero baka sa kanyang lalamunan ng paglunok. Acceptable lang? Grabe ka talaga. Inis na sabi ni Vanessa sabay hablot ng kanyang bag. Pagdating sa isang high-end mall sa Makati, lahat ng matay na sa kanila. Para silang isang power couple na lumabas sa isang lifestyle magazine habang namimili ng mga designer polo ni Daniel, sa Vanessa naman ang nagsisilbing fashion consultant nito. Bagay sa itong navy blue, mas lumilitaw yung pagiging suplado mo. Biro ni Vanessa habang dinidikit ang polo sa dibdib ni Daniel. At bagay naman sa ito, sagot ni Daniel sabay abot ng isang maliit na box ng alahas. Para sa pasensya mo sa pagiging katulong ko ng ilang araw. Bago pa makasagot si Vanessa, isang matinis na boses bumasok sa kanilang moment. Daniel! Oh my God! Is that you? Isang matangkad at magandang babae ang lumapit sa kanila. Suot nitang isang napakaikling dress at kaagad na yumakap kay Daniel. I heard you're back. Why didn't you call me babe? Siya si Samantha, isang kilalang model at ang babaeng matagal nang nalilink kay Daniel bago pang issue ng kasunduan kay Vanessa. Naramdaman ni Vanessa ang biglang pagkulo ng kanyang dugo. Babe, sino tong hipon na to? Sa isip niya. Samantha, hi. I've been busy. Malamig na sagot ni Daniel habang dahan-dahang kumakawala sa yakap. Anyway, this is Vanessa, my fiancé. Tinignan ni Samantha si Vanessa mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung totoo bang narinig. Vanessa? Oh, the girl who went missing. I thought you ran away because you didn't want him. Bumaling si Samantha kay Daniel at tinawakan ng braso nito. You know, Daniel, if you want someone who actually wants to be with you, I'm just one call away. Hihilayin sa ni Vanessa ang buhok ng babae, pero naunahan siya ni Daniel. Inalis ni Daniel ang kamay ni Samantha sa kanyang braso at hinila sa Vanessa palapit sa kanya. Ang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa bewang ng dalaga. Actually, Samantha, Vanessa didn't run away from me. She ran to me. Pagsisinungaling ni Daniel sa isang napakakumbinsidong tono. She wanted to test if I still love her, even if she looked like a mess. And I did. So if you'll excuse us, we have a wedding to plan. Pagkaalis ni Samantha, agad na kumala si Vanessa. Run to you? Wedding plan? Ang kapal mo rin ha? Bakit? Nagsiselos ka ba? Tanong ni Daniel na may mapanuksong ngiti. Hindi ah. Naiinis lang ako sa babae yun na parang linta. Vanessa, look at me. Huminto si Daniel sa gitna ng hallway at hinarap siya. Wala akong pakialam kay Samantha o sa kahit na sinong babae. Simula ng mga bata pa tayo, din tinutukso pa kita. Dahil sa ngipin mo, ikaw lang ang gusto kong asarin at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Natigilan si Vanessa. Ang galit niya biglang natunaw. Sa gitna ng mall, naramdaman niyang kakaibang kuryente na dahan-dahang halikan ni Daniel ng kanyang noo. Come on, gutom na ako. At dahil tapos ng duty mo, bilang katulong ako naman ang magluluto para sa'yo. Ani Daniel, sigurado ka, baka mas masunog pa sa hotdog ko yung iluluto mo. Challenge accepted, Miss Valderrama. Ngunit habang naglalakad sila palayo, hindi nila napansin mula sa malayo may kumuha sa kanila ng litrato.
Si Samantha na may hawak na phone at may matalim na tingin. Let's see kung hanggang saan ang happy ending ninyo, Vanessa. Masayang naging hapunan ni Vanessa at Daniel sa kondo. Totoo ang sinabi ng binata, masarap ito magluto. Isang steak o pabor ang hinihain ito na tila gawa ng isang Michelin star chef. Habang kumakain, unti-unting nakalimutan ni Vanessa ang lalaking kaharap niya ay ang halimaw ng kanyang kabataan. Bakit hindi mo sinabi na marunong ka pala magluto? Tanong ni Vanessa habang ninanamnam ang malambot na karne. Natuto ako nung nag-aral ako sa abroad. Mahirap kasi na laging kumain sa labas. Nakakasawa. Sagot ni Daniel habang nakatitig sa kanya. At isa pa, naisip ko, kailangan na may marunong magluto sa ating dalawa. Dahil alam nating pareho ng specialty mo lang ay charcoal hotdog. Binato siya ni Vanessa ng table napkin. He, at least creative ako. Nagtawanan silang dalawa. So sandali yun parang wala silang pinanghawakang kasunduan. Para lang silang dalawang tao nag-enjoy sa piling ng isa't isa. Pero ang katahimikang yun ay binalot ang panganib ng tumunog ang phone ni Daniel. Isang message mula sa hindi kilalang number ang dumating. Binuksan to ni Daniel at biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Look at your dear Vanessa. Sigurado ka bang ikaw lang ang lalaki sa buhay niya? Habang nagtatago siya, kalakip ng message ang isang green na litrato ni Vanessa na may kausap na lalaki sa isang madilim na parking lot. Ito ang gabi na tumakas siya kasama si Krisha. Pero dahil sa anggulo mukhang lalaking kausap niya, ang kinuha ni Samantha ang anggulo ay ang bodyguard na si Mang Pedring na naway hinahabol siya. Sino yan? Tanong ni Vanessa. Napansin ang pananahimik ng binata. Nothing. Business stuff. Simpleng sagot ni Daniel pero halatang pilit ang kanyang ngiti. Nilagay niyang phone sa bulsa pero hindi na nawalang pagdududa sa kanyang isip. Kinabukasan habang nasa opisina si Daniel, naiwan si Vanessa sa kondo. Doon siya nakatanggap ng tawag mula kay Samantha. Hello Vanessa, I think we need to talk. Coffee? May treat. Matamis pero may laso ng boses ni Samantha. Dahil ayaw magpatalo, pumayag si Vanessa. Nagkita sila sa isang posh cafe sa loob ng mall. Pagpupa lang ni Vanessa, agad din nilapag ni Samantha ang isang envelope sa mesa. Ano to? Tanong ni Vanessa. Evidence. Alam mo Vanessa, ang galing mo umarte. Nagpanggap kang katulong para makalapit kay Daniel. Pero baka naman na totoo, ginagawa mo lang yan para pagtakpan ng utang ng pamilya niyo. Ngisi ni Samantha. What are you talking about? Hindi ba on sa utang ang mga Valderrama? Really? Then why did your father transfer a huge amount of money to Daniel's company just last week? Para bilhin si Daniel? O para bayaran ang serbisyo mo? Nalamig si Vanessa. Hindi niya alam ang tungkol sa transaksyon na yon. Bigla siyang nakaramdam ng pagdududa. Yun bang dahilan kung bakit biglang bumait si Daniel sa akin? Dahil binayaran siya ni Daddy. At heto pa, dagdag ni Samantha, pinakitang litrato sa parking lot. Pinadala ko na to kay Daniel. I wonder kung maniniwala pa siya sa pure intentions mo kapag nalaman niyang may ibang lalaki kang kinakatagpo nung gabing nawawala ka. That was my bodyguard. Sinubukan niya akong pigilan, sigaw ni Vanessa. But Daniel doesn't know that, and in his world, trust is more expensive than diamonds. Isang hinala lang. Tapos na kayo. Pag-uwi ni Vanessa sa kondo, nadata niya si Daniel na nakaupo sa sofa. Madilim ang mukha at may hawak na baso ng scotch. Ang phone ito nasa ibabaw ng lamesa at nakabukas sa litratong pinadala ni Samantha. Vanessa, saan ka galing? Tanong ni Daniel. Napakalamig ng boses nito at malayong malayo sa boss na nag-alok sa kanya ng steak kagabi. Nakipagkita ko kay Samantha. Daniel, kailangan kong ipaliwanag. Sinong lalaking to? Puti ni Daniel at tinurong litrato. Ito bang dahilan kung bakit ayaw mo pakasal sa akin? Dahil may iba ka na. Daniel, no. Bodyguard ko yan. At ikaw, totoo ba? Totoo ba na binayaran ka ni Daddy para ituloy ang kasal na ito? Ganti ni Vanessa, mga mati nagsimula ng magtubig. Napatayo si Daniel. What? Saan mo nakuha ang ideyang yan? Sabi ni Samantha na may perang pumasok sa account mo mula kay Daddy. Kaya ba bigla ka naging sweet? Kasi business transaction lang pala ko sa'yo. Ang kondong puno ng tawa kagabi na balat ngayon ng matinding galit at tinanakit. Ang tiwalang sinubukan nilang buuin sa loob ng ilang araw ay tila gumuho sa isang iglap dahil sa mga bulong na nakaraan at paninira ng iba. Kung yan ang tingin mo sa akin, Vanessa, baka tama ang desisyon mo na tumakas nung una. Asik ni Daniel bago kinuha ang kanyang jacket at lumabas ng unit. Iniwan si Vanessa humikbi sa gitna ng sala. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Vanessa. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala habang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Bumaba ka sa kanyang pisnina wala nang makapal na makeup o peking kilay. Bakit ganito? Hikbi niya. Bakit kung kailan na natututunan ko na siyang mahalin, doon pa lumalabas sa mga ganitong hinala? Hindi nakatiis si Vanessa. Kinuha niya kanyang phone at tinawagan ng kanyang ama. Kailangan niyang malaman na totoo tungkol sa perang binabanggit ni Samantha. Dad, be honest with me. Bungad niya nang sagutin ni Don Roberto ang tawag. Nagbayad ba kay Daniel para ituloy ang kasunduan? Binili niyo ba siya para lang hindi ako mapahiya? Ang tahimik ang kabilang linya.
Bago bumuntong hininga ang kanyang ama. Anak, ang perang yun hindi bayad kay Daniel. Yun ay investment para sa isang joint project na matagal na natin pinaplano. Actually, si Daniel pa nga tumatanggi nung una. Sabi niya, ayaw niyang isipin mo ng perang dahilan kung bakit kanya kinuha sa kondo niya. Anong ibig niyo pong sabihin? He told me, Don Roberto, keep your money. I'm doing this because I've loved your daughter since we were kids and I won't let her run away again. Siyang nagmakawa sa amin na bigyan kayo na 3 buwan. Siyang gumawa ng paraan para protektahan ka mula sa amin. Nabitawan ni Vanessa ang kanyang phone, nalambot ang kanyang mga tuhod at ang lalaking pinagbintangan niya ng masama ay siya palang kaisa-isang taong tumatayo sa pagitan niya at ng pressure ng kanilang pamilya. Samantala sa isang bar si Baba ng Gusali, mag-isang umiinom si Daniel. Ang bawat lagok ng alak ay tila hindi sapat para pawiin ang selos at galit sa kanyang dibdib. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisa, lumapit si Samantha. I told you, Daniel. She's not worth it. Bulong ni Samantha kamanghawakan ng balikat ng binata. Maras na iniwas na Daniel ang kanyang balikat. Tumingin siya kay Samantha na may matinding galit. Alam kong ginagawa mo, Samantha. I checked the logs. Ikaw ang nag-trace sa kanya sa mall at ikaw ang kumuha ng litratong yun. I was just trying to save you. Depensa ni Samantha. Save me? You almost destroyed the only thing that matters to me. Tumayo si Daniel ang kanyang tinigay puno ng otoridad. The guy in that photo, I know him. He's Mang Pedring, Vanessa's bodyguard for 10 years. He's like a second father to her. I only reacted because I was scared. Scared na baka may iba na nga siyang mahal dahil sa tagal kong naghintay. Nalaki ang mga mata ni Samantha. Alam mo? I know everything, Samantha. Kaya wag na wag ka nang lalapit sa amin. O sisiguraduhin ko na babagsak ang modeling karir mo sa isang pitik ko lang. Get out! Pabalik na si Daniel sa unit na makita niya si Vanessa ang nakaupo sa labas ng pinto, nakayakap sa sarili niyang mga binti. Namumulang mga mata nito talatang galing sa pag-iyak. Nang makita siya ni Vanessa, agad itong tumayo tumakbo patungo sa kanya. Hindi nanihintay ni Vanessa ang magsalita ang binata, taga siyang yumakap ng mahigpit sa bewang nito. Daniel, sorry. Sorry sa mga sinabi ko. Nakausap ko na si Daddy. Alam ko ng totoo. Humihikbing sabi ni Vanessa. Hindi mo ako binili. Pinoprotektahan mo ako. Naramdaman ni Daniel ang unti-unting pagtunaw ng kanyang galit. Pinataw niyang kanyang baba sa ulo ng dalaga at niyakap ito pabalik. Isang yakap na puno ng pangungulil at pag-aamin. I'm sorry to Vanessa. Nagpadala ko sa selos. Akala ko kasi hanggang yun. Yung usngal at pangit ni Daniel pa rin ang nakikita mo. Bulong ni Daniel. Inangat ni Vanessa ang kanyang mukha, tinitigan si Daniel. Hindi na yung bully ng Daniel ang nakakita ko. Ang nakakita ko na ngayon ay ang lalaking gusto kong makasama. Kahit at sunugin ko pang lahat ng hotdog sa mundo para sa kanya. Ngumiti si Daniel. Pangiting hindi na nakakatakot, kundi nakakatuno ng puso. Talaga, kahit nasunog na hotdog. Kahit nasunog na hotdog. Natatawang sagot ni Vanessa sa gitna ng kanyang mga luha. Dahan-dahang nilapitan niya lang kanyang muka. Sa pagkakataong ito wala ng wig, wala ng retainer, at wala ng mga magulang na kabantay. Sa gitna ng hallway, selyado ng isang matamis at matagal na halik ang kanilang pagbabati. Ngunit sa hindi kalayuan, tumunog ang phone ni Daniel, isang tawag mula sa kanyang ina. Daniel, handa ng lahat. Ang kasal ay gaganapin na sa susunod na buwan. Wala nang 3 buwan na palugit. It's final. Susunod na buwan? Halos mabitawan ni Daniel ang kanyang phone matapos marinig ang desisyon ng kanyang ina. Mom, may usapan kami ni Tito Roberto. 3 buwan ang hiningi ko. Wala ka nang magagawa, Daniel. Nagkasundo ng 2 pamilya. Masyadong malaking nakataya sa merger ng mga kumpanya para maghintay pa ng matagal. At isa pa, nakita na kayo ng mga tao sa mall kagabi. Ang chismis ay kumakalat na parang apoy. Kailangan ng gawing opisyal ang lahat. Mariing sagot ni Doña Corazon bago binaba ang tawag. Napatingin si Daniel kay Vanessa na kanina pa nakikinig. Ang kaninang tamis ng kanilang pagbabati ay napalitan ng kaba. Daniel, anong gagawin natin? 1 buwan na lang? Tanong ni Vanessa. Hindi pa ako handa. I mean, gusto kita. Pero ayoko magpakasal dahil lang sa kailangan ng kumpanya. Huminga ng malalim si Daniel at tinawakan ng magkabilang kamay ni Vanessa. Hindi tayo susunod sa gusto nila. Kung gusto nila ng kasal na pilit, ibibigay natin sa kanilang isang kasal na hindi nila malilimutan. Anong ibig mo sabihin? Isang mapanlarong ngisi ang sumilay sa mga labi ni Daniel. Ang ising dati kinatatakutan ni Vanessa pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Maglulunsad tayo ng sabotage. Kung gusto nilang ituloy ang kasunduan para sa imahe ng kumpanya, sisirain natin ang imaheng yun hanggang sa sila na mismo magsabi na wag na nating ituloy. Nagsimulang kanilang operasyon. Ang unang hakbang, ang pre-wedding photoshoot. Nagpadala ng pamilyang Valderrama ng mga sikat na stylist at photographer sa kondo ni Daniel. Ang tema ay classic elegance pero paglabas ni Vanessa mula sa dressing room, halos himatayin ng head stylist. Imbis ng mamahaling lace gown, suot ni Vanessa ang kanyang lumang duster na ginamit niya nung nagpapanggap siyang katulong. Binalik niyang makapal na pekeng kilay at ang kanyang parumosong usngal na retainer.
Vanessa, ano yan? Sigaw ni Doña Elena. Nakararating lang para mag-supervise. Mom, sabi ni Daniel, ito raw ang true beauty na gusto niya. Gusto niyang i-capture ang moment kung kailan kami totoong nagmahalan sa loob ng unit na to bilang amot katulong. Inosenteng sagot ni Vanessa habang nagpo-post ng peace sign na sa labas ng usngal ng ngipin. Si Daniel naman ay lumabas na naka-shorts lang at sando habang may hawak na spatula at sunog na hotdog. Yes, tita. This is authentic. This is us. Hindi maaari ito. Itatapon ng mga magazine sa mga litrato niyan. Galit na sabi ng kanyang ina. Exactly. Bulong ni Daniel kay Vanessa sabay kindat. Hindi doon nagtapos ang kanilang plano. Sumunod ay ang food tasting para sa reception. Nasa isang 5-star hotel sila kasamang kanilang mga magulang. Inihain ang mga gourmet dishes, truffle pasta, wagyu steak at caviar. Pero bawat tikim ni Vanessa gumagawa siya ng eksena. Iyak! Bakit lasang karton to? Reklamo ni Vanessa ng malakas sapat para marinig ng ibang mga elite na customer sa restaurant. Daniel, mas masarap pa yung luto mo sa kondo na sunog. Sabihin mo nga siya, chef, lagyan ng maraming bagoong itong pasta. You're right, honey. Pagsang-ay ni Daniel. Waiters, paki-cancel tong steak. Mag-order na lang tayo ng isaw at Betamax sa labas. Yun ang gusto naming ihanda sa kasal. Halos magtago sa ilalim ng lamesa sa mga magulang nila sa sobrang hiyang nararamdaman. Ang plano ni Vanessa at Daniel ay gawing disaster. Ang bawat aspeto ng kasal para mapilitan ng mga magulang nila na bawiin ang merger. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang bagay hindi nila inasahan. Habang nagtatawanan sila sa loob ng sasakyan pa uwi, biglang hinawakan ni Daniel ang kamay ni Vanessa ng seryoso. Vanessa, kahit anong mangyari sa sabotage na ito, kahit na maging katawa-tawa tayo sa harap ng lahat, totoo yung sinabi ko kanina. Bulong ni Daniel. Alin doon? Yung tungkol sa bagoong na pasta? Biro ni Vanessa. Hindi, tinitigan siya ni Daniel sa mga mata. Na kahit suot mo pang duster at usngal na retainer na yan, ikaw pa rin ang true beauty para sa akin. And if this sabotage fails and we really end up at the altar, I'll still be the luckiest man. Natigilan si Vanessa ang sabotage na akala niya yung laro lang ay unti-unti nagiging seryoso. Napagtanto niya na handa na siyang gawin ng lahat para hindi sila pilitin. Pero handa rin ba siya na pakawalan si Daniel kung sakaling magtagumpay sila at mapawalang bisa ang kasal? Sa hindi kalayuan, isang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanila. Sa loob nito ay seryosong nakipag-usap si Don Roberto sa daddy ni Daniel. Mukhang sinusubukan tayo ng mga bata, Manuel. Sabi ni Don Roberto habang tinitignan ng mga pangit na litrato sa kanyang tablet. Hindi nila alam, the more they resist, the more we see how perfect they are for each other. Let them play their games. Ituloy ang kasal. Isang linggo na lang bagong tinakdang kasal dahil bigong kanilang mga unang sabotage. Sa photoshoot at food tasting ay nagpa siyang mga magulang ni Daniel at Vanessa na ihiwalay na muna sila ng tirahan. Ibinalik si Vanessa sa mansyon ng mga Valderrama upang mabantayan habang si Daniel naman ay pinanatili sa kanyang kondo sa ilalim na mahigpit na surveillance. Ito nang huling pagkakataon natin, Vanessa. Bulong ni Daniel sa telepono habang nasa gitna siya ng kanyang bachelor's party na inorganize ng kanyang mga kaibigan sa isang exclusive club. Anong gagawin natin? Nakakulong ako dito sa kwarto ko. Bantay sarado ni Mang Pedring. Sagot ni Vanessa ang bakasang nervyos. Magpapadala ako ng distraction. Basta kapag nakalabas ka, dumiretso ka dito sa club. Gagawin natin ang pinakamalaking scandal sa harap ng mga investors. Inimbitahan ni na Daddy. Pagtutunin ni Daniel. Sa club, puno ng VIP area ng mga business partners ni Don Roberto at Don Manuel. Nandun din si Samantha na tila nag-aabang na pagkakataong makabawi. Ang plano ni na Daniel at Vanessa ay simple, magpanggap na may matinding awit at ipakita sa lahat ang kanilang pagsasama isang toxic disaster. Nang makarating si Vanessa sa club, suot ang isang sadyang punit-punit na dress at magulong buhok at agad siyang gumawa ng eksena. Daniel, nakita kita! Sino yung babaeng kausap mo? Sigaw ni Vanessa, tinurong isang inosenteng waitress. Agad namang sumakay si Daniel. Vanessa, huwag kang gumawa ng eksena dito. Lasing ka na naman ba? Anong lasing? Ayoko na sa'yo. Pinilit lang ako ng mga magulang ko na pakasalan ka dahil sa utang. Patuloy ni Vanessa na sadyang nilakas ang boses para marinig ng mga matatandang negosyanteng nagsisipagbulungan na. Ngunit sa gitna ng kanilang acting, biglang tumayo si Samantha at tumarap sa gitna. Stop the drama, you two! Alam nating lahat ng pag-arte lang ito. Nilabas sa Samantha kanyang phone at may pinakitang video sa malaking screen ng club. Hindi to video ng kanilang away kundi isang video sa loob ng kondo ni Daniel noong mga nakaraang gabi. Isang video kung saan masayang naglulutong dalawa, nagtatawanan at naghahalikan habang magkayakap. They are in love. Kinakalaban lang nilang mga magulang nila. Sigaw ni Samantha. Vanessa, stop pretending. You wanted him so bad you even dressed up as a maid just to be near him. Nanahimik ang buong paligid. Ang skandal na binuo ni Vanessa at Daniel para sirain ang kasunduan ay biglang naging ebidensya ng kanilang totoong nararamdaman. Ang mga investors na inasahan nilang madidismay nagsimulang palakpakan. How romantic, sabi ng isang mayamang investor.
A modern day Romeo and Juliet. This murder will definitely be a success with this kind of chemistry. Napatras si Vanessa. Namumulang mga pisngi. Tumingin siya kay Daniel na ganun din ang reaksyon. Ang kanilang plano ay nag-backfire sa pinaka-nakakahiyang paraan. Vanessa, lumapit si Daniel at tinawakan ng kanyang kamay. Hindi na tayo makakatakas. Daniel, ibig bang sabihin nito? Tutuloy na talaga tayo? Tanong ni Vanessa at may halong kabat kakaibang sayang hindi niya maipaliwanag. Bago pa makasagot si Daniel, lumitaw sa dilim sina Don Roberto at Don Manuel kapwa nakangitit may hawak na baso ng alak. Nice try, kids. Ani Don Roberto, pero alam namin ang bawat kilos nyo. Samantha was working for us all along. We knew you two would fall for each other if we push the right buttons. Napanganga si Vanessa. Wait, so pati si Samantha, pati yung usngal na retainer at duster? The retainer was a bit much, iho. Biro ni Don Manuel kay Daniel, pero seryoso. Handa ng simbahan at wala ng sabotage na makakapagpigil dito. Hinarap ni Daniel si Vanessa. Wala nang acting, wala nang disguise. Vanessa, kung ganito rin naman pala, na kahit anong gawin natin ay tayo pa rin ang ending. Ayaw mo na bang itigil ang laban? Anong ibig mo sabihin? Lumod si Daniel sa gitna ng club. Sa harap ng lahat ng tao at ng kanilang mga magulang, nilabas ng isang maliit na box na may lamang diamanting sing-sing ng mga bituin. Vanessa Valderrama, no more fake identities, no more business mergers, and definitely no more burnt hot dogs as a maid. Will you marry me? For real? Napatigil ang paghinga ni Vanessa. Ang lalaking dati tinatakasan niya ay ang lalaki ngayon ay ayaw niya ng bitawan. Ang club na kanina lang ay puno ng ingay at tensyon ay binalat ng isang mahiwagang katahimikan. Nakaluhod pa rin si Daniela sa harap ni Vanessa. Ang diamanting hawak niya ay tila sumasalamin sa katapatan ng kanyang mga mata. Vanessa, muling tawag ni Daniela mapansin niyang tila estatwang dalaga. Kailangan ko ng sagot. Medyo masakit ng tuhod ko at nakakahiya na sa mga investors. Natawa si Vanessa sa gitna ng kanyang mga luha. Inabot niyang kamay ni Daniel at pinatayo ito. Daniel, ang kapal na mukha mo. Pagkatapos mo kong asarin ng bata tayo. Pagkatapos mo kong pagtrabahuhin bilang katulong at pagkatapos natin subukang sirain ang buhay ng isa't isa. Heto ka ngayon, nagtatanong kung pakakasalan kita? Yes, sagot ni Daniel. Ang boses ay puno ng paninindigan. Dahil sa gitna ng lahat ng kalokohan nating dalawa, doon ko napatunayan na ikaw lang ang babaeng kayang sumabay sa topak ko. So, yes or no? Yes, Daniel. Yes, sigaw ni Vanessa. Sinuot ni Daniel ang singsing sa daliri ni Vanessa bago siya binuhat at tinukat sa gitna ng club. Nagpalakpakan ng lahat, pati ng kanilang mga magulang. Nasa wakas ay nakitang nagtagumpay ang kanilang manipulasyon. Nagsimulang linggo ng paghahanda. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sabotage. Sa halip ni Duster ang sinukat ni Vanessa isang verawang gown na binurdahan ng mga kristal. Sa bawat fitting, naroon si Daniel, hindi para magreklamo kundi para titigan ang kanyang mapapangasawa ng may paghanga. Vanessa, sigurado ka ba na ayaw mong lagyan ng usngal na motif ang gown mo? Biro ni Daniel habang nakasandal sa pinto ng bridal shop. Binato siya ni Vanessa ng isang maliit na unan. Tumigil ka nga, baka maniwalang designer, gawin pa talagang bungi yung neckline ko. Sa gitna ng saya, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan habang naglalakad sa garden ng mansyon ni Vanessa. Daniel, natatakot ako. Pag-amin ni Vanessa, paano kung pagkatapos ng kasal, bumalik tayo sa dati? Yung laging nag-aaway. Hinawakan ni Daniel ang kanyang mga kamay. Vanessa, ang pag-aaway natin ang nagpapasaya sa buhay ko. Ayoko maging boring ang pagsasama natin. Pero pinapangako ko kahit na gaano tayo mag-asaran, hindi ko nahayaan na kailanganin mo pang mag-disguise para lang tumakas sa akin. Isang gabi bago ang kasal, dinalaw ni Vanessa si Daniel sa kondo nito. Nagulat siya na makitang dining table. Walang steak, walang pasta, sa halip ay may 6 na pirasong sunog na hotdog sa gitna't isang mangkok ng hilaw na kanin. Ano to? Tawa ni Vanessa. Ito ang The Memory Lane Dinner. Ani Daniel, dito tayo nagsimula hindi ba? Sa mga palpak mong luto. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na mahal ko ang bawat pagkakamali mo. Magkasama nilang kinain ang sunog na hotdog habang nagpaplano ng kanilang honeymoon. Sa bawat subo ramdam ni Vanessa ang katiyakan ng lalaking tinatakasan niya noon ay ang lalaking gusto niya ng uwian araw-araw. Daniel, tawag ni Vanessa habang nakasandal sa balikat ng binata. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa pangit na katulong na pumasok sa buhay mo. Hinalikan na Daniel ang noon niya. Salamat din Vanessa sa pagiging pinakamagandang disaster na nangyari sa akin. Samantalang sa labas ng unit isang pamilyar na boses ang narinig. Nessa, Daniel, buksan niyo ito. Bawal magkasamang ikakasal sa gabi bago ang kasal. Malas yan, sigaw ni Doña Elena. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na natawa. Kahit na bukas ng kanilang happy ending, mukhang hindi pa rin matatapos ang eksena sa kanilang buhay.
Ang katedral ay puno ng mga bulaklak na kulay putit lavender, ang paboritong kulay ni Vanessa. Ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa ay naroon, lahat ay nag-aabang sa wedding of the year na nagsimula sa isang viral na kwento ng isang katulong at ng kanyang among Adonis. Sa loob ng bridal car, nanginginig ang mga kamay ni Vanessa. Wala nang kanyang peluka, wala nang makapal na kilay, at wala nang retainer. Ang nasa salamin ay tunay na Vanessa Valderrama, isang napakagandang babae ng mga matay nagniningning sa halo-halong kaba at saya. Vanessa anak, pumasok si Don Roberto sa sakyan. Handa ka na ba? Sigurado ka na bang hindi ka natatakas sa far exit? Natawa si Vanessa, tinawakan ng kamay ng ama. Dad, kahit nalagyan niyo pa ng 10 fire exit ang simbahan, hindi na ako aalis. Gusto ko ng pakasalan ng halimaw na yon. Tumunog ang kanon hindi. Bumukas siyang malaking pinto ng simbahan at tumambad ang mahabang aisle na nilatagan ng mga petals. Sa dulo nakatayo si Daniela. Suot nitong isang tuxedo na lalong nagpaduwal ng kanyang kakasigan. Pero habang papalapit si Vanessa, napansin niya isang bagay nagpatawa sa kanya sa gitna ng kanyang paglakad. Sa bulsa ng tuxedo ni Daniel, sa halip na puting panyo ay may nakasingit isang maliit na piraso ng kulay roses na tela. Ang tela mula sa polo shirt na nasira ni Vanessa sa laundry nung una siyang pumasok bilang katulong. Nang magkatapat na sila sa dambana, hindi mapigilan ni Daniel na dubulungan siya. You look stunning, Vanessa. Pero aminin mo, mismo na yung makapal mong kilay, no? Shut up, Daniel. Mag-vows ka na lang. Sagot ni Vanessa na may malawak ng ngiti. Nagsimulang pagpapalitan ng sumpaan, naging seryosong paligid at pati ng mga magulang nila ay nagsimula na magpunis ng luha. Vanessa, simula ni Daniel hawak ang kamay ng dalaga. Tinangka nating takasan ng isa't isa. Tinangka nating sirain ang plano ng mga magulang natin. Pero sa huli ang tadhana pa rin ang nanaig. Salamat sa pagsunog ng hotdog ko. Ipinapangako ko mula ngayon, ikaw ang amo sa bahay pero ako pa rin na magluluto. Nagtawanan ng mga bisita. Si Vanessa naman ang kinuhang mikropono at huminga ng malalim at tinitigan ng lalaking dati kinamumuhian niya. Daniel, yung bata pa tayo sabi ko sa sarili ko. Over my dead body. Napakakasalan kita pero ngayon, over my dead body kung hayaan na kitang mapunta sa iba. Salamat dahil tinuruan mo ko na makitang pag-ibig hindi lang tungkol sa perpektong kasunduan. I love you, my favorite bully. I now pronounce you husband and wife. Deklara ng pari. You may now kiss the bride. Inisip na Vanessa magiging isang manhinahaliklak nito, pero binuhat siya ni Daniel at binigyan ng isang matamis at madamdaming halik na nagpalakpakan sa buong katedral. Sa gitna ng reception habang nagsasayaw ang dalawa sa ilalim ng mga spotlight, lumapit si Chris at Jojo na may dalang regalo. Vanessa, Daniel, may special gift kami sa inyo, sigaw ni Jojo. Nang buksan nilang regalo, hindi to gamit sa bahay o alahas. Isa tong frame photo ng kanilang unang gabi sa kondo. Ang litrato ni Vanessa ang suot ng wig at ang usngal na retainer habang hinahabol ni Daniel na may hawak na uling na hotdog. Para hindi niya makalimutan kung paano kayo nagsimula. Tawa ni Krisha. Itatabi natin to sa bedroom natin. Bulong ni Daniel kay Vanessa. Para maalala ko ng asawa ko isang master of disguise. Para maalala ko ng asawa ko isang adonising nahulog sa isang katulong. Ganti ni Vanessa. Ngunit sa kagitna ng kaligayahan, isang pamilyar na mukhang lumapit sa kanila. Si Samantha pero sa halip ng gumawa ng guloy dala itong 2 basa ng champagne. Congratulations, tipid na sabi ni Samantha. Danielle was right. I could never compete with a girl who's willing to look like that just to get what she wants. Cheers to the new Mr. and Mrs. Montenegro. Nakahinga ng maluwag si Vanessa. Sa wakas wala ng mga kontrabida. Pero habang papaalis sila para sa kanilang honeymoon, biglang hinila ni Danielle si Vanessa patungo sa isang tagong sulok. Wait, may nakalimutan tayo. Sabi ni Daniel. Ano yun? Nilabas si Daniel ang isang maliit na pouch doon ay nandun ang lumang retainer ni Vanessa. Gusto ko lang itanong, suotin mo kaya ito sa honeymoon natin? Just for old time's sake? Daniel! Sigaw ni Vanessa habang hinabol ng pasang tumatawang asawa patungo sa kanilang sasakyan. 3 taon nang lumipas. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana ng bagong bahay ni Vanessa at Daniel. Hindi na ito malamig at minimalist na kondo ni Daniel. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay puno ng kulay. Daniel, nasaan ang lampi ni Baby Danessa? Sigaw ni Vanessa mula sa nursery room. Sandali lang, honey. Niluluto ko pa yung gourmet lugaw niya. Sagot ni Daniel mula sa kusina. Simula na ikasal sila, maraming nagbago. Si Vanessa isa na ngayong matagumpay na creative director ng sarili nilang kumpanya. Habang si Daniel naman nanatiling CEO. Pero pagdating sa bahay, siyang executive chef at chief diaper changer. Pumasok si Daniel sa nursery. Bitbit ang isang mangkok at ang hinahanap na lampin. Nakita niyang kanyang asawa, nakargang kanilang 6 na buwang gulang na anak, si Danessa. Ang sanggol ay kamukhang kamukha ni Vanessa, mula sa malalantik na pilik mata hanggang sa maputing balat. Tignan mo tong anak mo, Daniel. Kanina pa ako tinatawanan kapag sinusubukan ko siyang pakantayin. Parang ikaw lang, mapangasar.
Reklamo ni Vanessa pero may kasamang matamis na ngiti. Lumapit si Daniel at tinilikan ng noo ni Vanessa bago kinuha ang bata. Siyempre, manay sa tatay. Pero wait, nanlait ang mga mata ni Daniel habang tinititigan ng bibig ng anak. Vanessa, tingnan mo, parang may tumutubong ngipin na siya sa harap. Oh, ipakita mo nga, silip ni Vanessa. Sabay silang napatawa na makitang maliit na ngiping lumalabas. Bahagyang tabingi ito na nagpapaalala sa kanila ng isang pamilyar na itsura. Diyos ko, Daniel, mukhang magkakaroon tayo ng mini version ni Nessa. Biro ni Vanessa. Sana lang wag siyang magmanas sa makapal kung peking kilay nun. Kahit ano pang maging itsura niya, siguradong pagkakaguluhan siya. Ani Daniel habang pinaglalaruan ang maliliit na daliri ng anak. At least ngayon, alam na natin ang gagawin kapag tumakas siya sa pangapaksawa niya balang araw. I-hire natin katulong. Hoy, huwag mo nang iturong mga bad influence mo sa anak natin. Tawa ni Vanessa sabay kurot sa tagiliran ng asawa. Nang makatulog na si Baby Danessa, lumabas ang dalawa sa veranda upang pagmasdan ng paglubog ng araw. Magkayakap silang dalawa habang pinagsasaluan ng isang baso ng wine. Sino mag-aakala, no? Panimula ni Vanessa na ang lalaking pinakaayaw ko makita noon, siya na palang huling mukha na gusto ko makita bago ako matulog gabi-gabi. At sino mag-aakala ng katulong na sumunog sa almusal ko? Eh siya palang magluluto ng pinakamasarap na pag-ibig sa buhay ko. Ganti ni Daniel sa isang seryoso pero malambing na tono. Daniel, thank you. Para saan? Sa lahat. Sa pagtanggap sa akin ng pangit pa ako sa paningin ng iba. Sa pagpapakita sa akin na hindi kailangan ng perpektong simula para magkaroon ng perpektong ending. Hinarap ni Daniel si Vanessa tinawakan ng kanyang baba. Vanessa, hindi pa itong ending. Simula pa lang ito na mas marami pang sunog na hotdog, mas marami pang asaran at mas malalim na pagmamahalan. I love you, Miss Montenegro. I love you too, Mr. Montenegro. May Adonis, may bully, may husband. Sa ilalim na nagniningning ng mga bituin, isang matamis na halikang muling nagbuklod sa kanilang mga puso. Ang kwentong nagsimula sa pagtakas at pagbabalat kayo ay nagtapos sa isang katotohanan na mas maganda pa sa anumang pelikula o nobela. Ang tunay na kagandahan hindi nakikita sa muka, kundi sa taong marunong tumingin sa puso, gaano man ito kagulo o kapangit sa simula.